maghahanda ka, anyayahan mo ang mga dukha, ang mga pingkaw, ang mga pilay, ang mga bulag. Ang aming higit na paanyayan ay doon sa mga kapwa-tao nating mga mahihirap, may mga kakulangan. Kapag narinig ang salitang piyesta, karaniwan nating naiisip ang handaan. Masasarap na pagkain, masayang pagsasama-sama at pagdiriwang. Ngunit sa iba't ibang panig ng Pilipinas at maging sa iba't ibang bahagi ng mundo, may isang piyesta na may ibang layunin. Isang piyestang ang sentro ay hindi lang ang sarili, kundi ang kapwa. Mula sa iba't ibang kalagayan sa buhay, may mga dumating na may sari-sariling pangangailangan. May naghahanap ng gamot, may nais magpatingin sa doktor, may nangangailangan ng pagkain, at may naghahanap ng pag-asa. Ay, ngayon lang. First time ko lang na pumunta dito na ganitong kaya ngayon lang ako naka-experience ng piyesta ng Diyos dito. Ngayon ko lang napasok ito. Masaya nga eh. Kaya ngayon ko lang itong ganito, na ako'y nakalibre ng grocery. Dati binibili ko lang. Ngayon libre. Kaya first time. Kaya hindi ko pinakawalan. Sayang din yung laking tulong. Yung laking tulong sa pamumuhay, may bigas, may pagkain ka na, paano? Nakaraos ka na. Kasama ko yung 3 kong anak na iwan lang po doon sa labas. Awa ng Diyos po, malaking tulong po ito kahit na itlog at Lucky Me, nakakaraos kami sa pang-araw-araw na pangkain ng mga bata po. Janitor po ako sa Hospital ng Santa Ana. Kasamaan palad po, naoperahan po ako ng bato sa abdo, naoperahan po ako doon. Kaya simula na naoperahan po ako, hindi na ako nakapagtrabaho. Kaya ngayon, sideline lang po, nagtitinda po ako ng mani. Malaking tulong po talaga ito. Kasi hindi sa malaking tulong to, sobrang laki po talaga. Kumbaga sa tulong at awa ng Diyos, yung pagkain na to, hindi lang panandali ang pamatid gutom para sa amin. Dahil marunong naman ako magbayad at mag-organize. Na-organize ko hanggang kailan namin siya pwedeng kainin. Kaya pinipili ko yung pangmatagalan na po, yung mga delata, yung noodles. Diba? Kung sakaling binibigyan-bigyan pa naman ako ng magulang ko ng mga gulay-gulay, meron pa rin kami nakatabi. Ngunit para sa marami, hindi lamang serbisyo ang kanilang natanggap, kundi panahon, pag-aaruga at pagpapahalaga. Malaki ang papasalamat ko po sa Diyos kung saan kayo po ay nakarating dito sa amin at magbibigay ng maraming serbisyo. Sobrang pagpasalamat po namin dahil po ang Panginoon po ay gumagabay sa inyo papunta dito sa amin. Sobrang nagpapasalamat po ako dahil po may natanggap po akong salamin dahil sobra pong labo na ng mata ko. Ang natanggap ko na serbisyo is optical
services ninyo. Bigay kaya yun pa check up at saka yung nagbigyan ako ng eyeglasses. Accommodating sila at saka yung pag kanina yung pag-register is systematic ang pag-register ninyo. Happy ako kay nakapunta kayo dito sa aming bayan at saka nagbigay kayo ng service ng mga medical at saka yung mga lahat na ibigay nyo ng mga servisyo dito sa aming bayan. Mababait naman po sila, maasikaso sa serbisyo. Masaya po ako at nakapagpa-check up ako ng maayos na walang gastos. Sa likod ng bawat serbisyong natanggap ay may mga taong kusang naglaan ng oras, lakas at panahon. Sa bawat serbisyong naihatid at bawat tulong na naipaabot, hindi lamang mga benepisyaryo ang nakapansin. Pati ang mga opisyal ng pamahalaan at mga lider ng komunidad ay nakita ang naging epekto nito sa kanilang mga nasasakupan. Mapalad po ang aming barangay dahil sa ganito nakukumbida kami at natutulungan po ang aming mga kabarangay. Maraming pong salamat. Talagang nakita ko po na sobrang care po yung mga staff at saka lahat po ng mga organizer. Pero organized po talaga yung activity nito, yung Piyesta ng Diyos. Kaya sobrang nagpapasalamat po kami. Nais ko pong magpasalamat kay Kuya Daniel Rason. Hindi po ito ang una naming pagtatagpo. Noong ako po ay nasa University of the Philippines, ako ay ginawaran ng lingkod bayan at nagkaroon ng pagkakataon na ma-interview ni Kuya Daniel Rason sa kanyang programa na Dakila Ka Pinoy. At eto muli, nagkikita kami, nagtatagpo sa pagkakataong ito para naman sa kaluwalhatian ng ating Panginoon. Ang ating paglilingkod ay palaging dapat na naaayon sa kagustuhan ng mahal na Panginoon at ang pamamahala na hindi lumalayo sa mga aral ng Diyos ay hindi kailanman na mapapariwara. Para po ito sa kabutihan ng ating mga kababayan at muli po, ang kaluwalhatian po ay tanging sa Diyos lamang. Maraming salamat at isang karangalan po ang maging bahagi sa kaarawan na ito dahil ang fiesta para sa Diyos ay palaging nasa puso at nasa isipan ng bawat mamamayan. Marami pong salamat. Kami po'y lubos na nagpapasalamat sa MCGI sa pangunguna ni Kuya Daniel Rason dahil kami po ay naramdaman po namin, hindi lang po yung community ang nakaramdaman po ng kapulisan. Marami po silang naibigay sa amin na mga tulong, from medical down, medical, dental, lahat na po yata. And continuous po ngayon, yung mga project namin, nakatuwang sila sa mga iba't ibang lugar ng buong Bataan. Kasama po ang lahat ng mga COP at kapulisan. And kami po ay nagpapasalamat sa mga biyaya at tulong na ibinibigay nila na galing sa Panginoon. And siyempre, sabi namin po, ngayon lang kami kay Kuya Daniel Rason nakakaramdam na ang kapulisan ay nagiging parang special. Oo. Kasi po hindi po kami nakakaramdam yun. Ngayon po, kung sa totoo lang, marami na pong naka-line up. Hindi lang sa kapulisan, kundi mga dependents nila at maging sa community kung saan po, lahat po sa 12 na cities and municipality may naka-line up na po na
Sila po yung manggagaling sa kanila yung tulong, lahat po ng mga kailangan. At sa lahat ng fiesta na aking nadaluhan sa aking maikling buhay, ayan, maikli lang ha, ang na-realize ko po, ngayon lang ako nakakakita ng fiesta kung saan tumutulong po kayo sa komunidad. What a better way of celebrating your existence, your service, and demonstrating your love for our Lord than there's no other better way than showing your love for your brothers and sisters. Yung nandun po yung sa 3:27 ng Proverbs, huwag mong ipagkakait ang mabuti sa kinauukulan pagka nasa kapangyarihan ng iyong kamay na ito ay gawin. If it is within the power of your hand to do it, huwag mong ipagkakait. Kaya po, anumang bagay na mabuti, nasa kapangyarihan na magawa natin, may opportunity tayo para ito ay gawin. Huwag po nating ipagkakait. Gawin natin. Sa isang panahon kung saan maraming tao ang naghihintay ng tulong, may mga taong kusang nag-aabot nito. Hindi para sa pagkilala, hindi para sa kapalit, kundi dahil may pagkakataong gumawa ng mabuti. Hindi po ito tuwing may birthday lang, hindi po ito pag may anniversary lang, hindi po ito once in every 100 years, hindi po ito once in a while or once a year. Hindi po. This is our way of life. Patuluyan po ito na sinisikap natin na magawa. Araw-araw ng ating mga buhay, maliit man na kabutihan, maaaring gawin. Huwag natin pong ipagkakait yung mabuti na magawa po natin. Kahit na gaano pa kaliit, iniisip natin yan, gawin natin kung ano yung mabuti. Masayang masaya. Lahat po kayo, wala akong masasabi sa inyo. Mapagmahal kayo lahat, wala akong pinili. Lahat kayo. ang pakiramdam ko talaga, basta ka masaya, ayun. At saka, mahal ako ng Diyos, kaya mahal ko rin siya. Maraming salamat. Maraming. Ito ang pinakasimpleng larawan ng pagdiriwang ng piyesta ng Diyos. Hindi lamang ang pagsasalo sa pagkain, kundi ang pagsasalo ng kabutihan. At sa bawat ngiting naibalik, bawat pasaning gumaan, at bawat pusong napasaya, muling napatunayan na ang pag-ibig ay hindi lamang sinasalita, kundi ginagawa. Ang dugo ay hindi kayang gawin ng siyensya o ng anumang pananaliksik o imbensyon. Kahit sa butika, walang dugo na mabibili dahil ang dugo ay natatangi. Ang higit na nagbibigay ng ibayong halaga sa dugo ay ang layunin sa likod ng pagbibigay nito. Isang dakilang gawa dahil ang makapagbigay ng dugo ay pagbabahagi ng ating sariling buhay sa ating kapwa. Hindi lang Anib sa iglesia. Maraming salamat po sa mga kapatid na nag-udyok sa akin na mag-donate ng dugo. At saka kay Kuya Daniel na siya po yung talagang nag-udyok sa atin lahat na kahit siya po ay nagdo-donate din ng dugo.
Ang nag-udyok sa akin na makapag-donate ng dugo ay si Kuya mismo. Nasa kabila ng pagod niya, ng puyat, nandyan siya na para tumulong sa iba. Kung nasa kapangyarihan ng kamay mo na gawin, qualified ka naman. Pagkakait mo ba yung buhay? Ang buhay ng laman, nasa dugo. Eh kung nagbibigay ka ng dugo, nakakapagbigay ka ba ng buhay? Meron ka ngayon mas magiging inspirasyon sa puso mo sa pananaw ng banal na kasulatan sa bahagi ng pagbibigay na pwede mong magawa kung nasa kapangyarihan mo. Kung ikaw ay blood donor, may malaking pakinabang ka sa iyong pagdodonate ng dugo. Sa blood screening, maaari mo nang malaman kung may iba ka pang sakit at magagawa mo itong agapan. Kapag nagdodonate ka ng dugo, lalong lumalakas ang muscle ng iyong puso. Nagbibigay rin ito ng pagkakataong ma-replenish ang mga lumang cells sa iyong katawan. At higit sa lahat, sa pagbibigay mo ng dugo, ay nakakagawa ka ng mabuti sa kapwa. Bagay na nagpapagaan ng kalooban at nagpapaginhawa ng kaisipan. Hindi ko siya talaga maipaliwanag kasi nung una hindi ko naman alam kung para saan tayo nag-donate ng dugo. Parang hindi ganun kalawak ang kaalaman ko. Pero sa awa tulong ng Diyos, may mga ganito palang gawain na pwede kang makatulong pa sa iba. Kaya sobrang saya ng pakiramdam ko ngayon. Medyo kinakabahan ako ng mga unang salang ko sa mga donation natin. Pero napagsasanayan, at kapag pala napagsasanayan, lalo na kung alam mo yung dahil kung bakit tayo nagdo-donate ng dugo, napakagandang bagay, hindi na mahirap. At maluwag sa kalooban, masaya sa kalooban. Para siyang win-win situation sa amin. Sobrang ganda po ng kapatiran po natin kasi po sa bawat pagkakataon po na pwede is gumagawa po tayo ng mabuti sa tulong po ng Diyos. At isa nga po itong blood donation po na marami po tayong mga naaabot na nangangailangan ng dugo. Ang bawat bag ng dugo na iyong ibibigay ay makakatulong sa mga ospital, lalo na kung may emergency cases, gaya ng aksidente, o kaya may maselang surgical procedure. Makakatulong ka sa isang cancer patient na umaasa sa blood donation dahil hindi kaya ng kanyang katawan na makapag-produce ng malusog na dugo. Matutulungan mo ang isang ina sa oras ng panganganak at makakatulong kang madugtungan pa kahit kaunti ang buhay ng mga taong may chronic illnesses o mabibigat na karamdaman na umaasa rin sa regular blood transfusion. Siyempre una, may kasamang kaba doon. Pero dahil alam ko naman may gabay ang Diyos sa akin. Kaya nagpapasalamat din ako kahit paano na kapag nagkakaroon ako ng bahagi sa mga kahit sa ganitong paraan lang. Pero may mga kayo naman magbigay ng dugo na isipin nyo lang ang katulad ko.
May anak ko, may kapansanan ako, pero hindi ko pinangina. Hindi ko pinanginaan kasi alam ko naman may gabay sa akin. Una sa lahat sa Diyos. Sa Diyos mismo ako nagpapasalamat. Kasi kahit anong nangyayari, binibigyan niya ako ng lakas. Kaya ako hindi pa ako nagsasawa tumulong. Kung ikaw ay type O negative, ikaw ay universal donor. Ibig sabihin, ang red blood cell mo ay pwedeng agad maisalin sa kahit anong tipo ng dugo. Type O negative rin ang pinakaligtas na isalin sa sanggol kung may impeksyon. Kung ikaw naman ay type O positive, pinaka-common o pinakamarami. Kaya madalas ginagamit sa blood transfusions na kailangan ng maraming supply. Ito ang madalas ini-stock sa mga ospital. Kung type A positive ka, ikaw ay platelet donor. Mahalaga ka lalo na sa mga chemotherapy patient. Ang platelet ay mahalagang component sa blood clotting para agad mapatigil ang pagdurugo ng sugat. Kung ikaw ay type A negative, bihira ang tipo ng iyong dugo. Itinuturing kang super red donor dahil may kakayahan kang mag-donate ng concentrated amount ng red blood cells. Kung type B ka naman, mahalaga ka para sa mga taong may problema sa dugo gaya ng sickle cell disease at thalassemia. Dahil kailangan nila ng regular blood transfusion, importante sa kanila ang type B donor para sa regular na supply ng dugo. Kung ikaw naman ay type AB, ikaw ay universal plasma donor na kailangan ng mga pasyenteng may severe burns o clotting disorder. Ikaw din ay universal recipient dahil lahat ng tipo ng dugo ay pwedeng tanggapin ng katawan mo. Kaya yung pangangailangan nung nag-aagaw buhay ng dugo, nag-aagaw buhay siya, kailangan niya ng dugo, hindi pwedeng gawin yon sa laboratorio. Saan naman gagaling yon? Sa isang tao na nagkaroon ng puwang sa puso niyang magbigay ng dugo o magbigay ng buhay, sapagkat ang buhay ng laman ay nasa dugo.話と、同じになるんですけれども、やはり、こういった地域の、こういった団体様のご協力、しかも、本当は営業して我々の方から声かけたりですね、私もちょっと変わっておりますので、そこら辺が把握していないところもありますけれども、こうやってご協力してくださるということはもう大変感謝、もう本当に感謝しかないかなというふうに思っております。はい。The guys at MCGI, they have been consistent in donating and making sure that the blood bank is always fully supplied. We love and appreciate you, and we spread the love of God throughout. Thank you once again to your community. Blessings. Kadyang MCGI, no, very noble gidyang activity, very timely. Kasi no, ang mga pasyente permigid ga kulangan kadugo. Sometimes amula ra ang rason nga hindi sanda kagwa sa hospital because they need blood, they don't have blood, no? So life saving dyan nga endeavor. So salamat gid kay ura kamo ga kapoy. Kaginatawaan gid ninyo chimpo tapos duro-duro kamo donors. So, very remarkable tana and admirable nga orglaner. Thank you very much. This is the greatest thing that one can do. And if the church can do this, it's very grateful to us. We're very grateful for it. So thank you so much. And we should continue because it's a great thing that one can do in saving life. And for them to create a whole day dedicated to donating, specifically at NBC, we can't be more thankful. If only there was more groups and more churches, just like this one, to come and give blood in this desperate time of need. So thank you, members of Church of God, for coming in every quarterly, making it a whole day, spending all day with us, donating blood. Thank you.
The need for blood is profound. The need for blood is constant. And we also, as an organization, say thank you to MCGI for coming on board to support the blood service. Bueno, al siervo Daniel Razón le damos las gracias por hacer este llamado que estamos haciendo en su comunidad para que llegue este mensaje a toda la comunidad y agradecerles de corazón que se acerquen a donar sangre al Hospital México. So with the member church, God International, I want to thank you all for coming out today. You came out in record numbers to donate, to give blood. We need more people like yourselves and myself to come out and donate blood. And with that being said, I want to say thank you. Sama-sama na nasain na maging kabahagi ng anumang mga paggawa ng kapatiran. Itong pag-donate naman po ng dugo, mga kapatid, ay para naman doon sa magpo-qualify kung kakayanin naman po natin maging instrumento rin na yung mga nangangailangan po ng dugo, maging hindi man ang ating mga kapatid sa pananampalataya, ay atin naman din pong magawan sila ng kabutihan sa pamamagitan po ng ating mga blood donations.